narito na naman kami. Ako si Teacher Kat. Ako naman si Rian. Muli, kami ay malugod na bumabati sa inyo ng Happy Sunday School! O mga kids, maupo lang kayo riyan at panoorin ang video na ito. At kung ano man gagawin natin, please samahan niyo kami. Kasi mamaya magkakaroon tayo ng story, artwork, at kakanta tayo. Or dance. Oo, at syempre, hindi natin kalilimutan dahil meron tayong panibagong lesson na matututunan ngayong araw. Kaya, kids, tara na! Ayain niyo ang inyong mga kaibigan at tara nang mag-Sunday School Online! Siyempre, tayo muna ay manalangin. Pangungunahan kayo ni Teacher Kat ngayong araw na to sa pananalangin. Panginoon, salamat po sa isang magandang araw na binigay niyo po sa amin. Lord, samahan niyo po kami, pati yung mga bata po na nasa kanilang mga bahay. Sana po, Panginoon, yung panibagong lesson na matututunan namin ngayong araw ay mailagay namin sa aming mga puso, sa aming mga isip, at sa aming mga ginagawa. Kaya, Panginoon, inaasahan po namin na sasamahan niyo po kami ngayong araw. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Mga kids, it's music time! I'm in right up, right down, right happy all the time. I'm in right up, right down, right happy all the time. Since Jesus Christ came in and cleansed my heart from sin, I'm in right up, right down, right happy all the time. I'm in right up, right down, right happy all the time. I'm in right up, right down, right happy all the time. Since Jesus Christ came in and cleansed my heart from sin, I'm in right up, right down, right happy all the time. I'm in right up, right down, right happy all the time. I'm in right up, right down, right happy all the time. Since Jesus Christ came in and cleansed my heart from sin, I'm in right up, right down, right happy all the time. Nagustuhan niyo ba ang ating awit, mga bata? Isa pa. I'm in right up, right down, right happy all the time. I'm in right up, right down, right happy all the time. Since Jesus Christ came in and cleansed my heart from sin, I'm in right up, right down, right happy all the time. I'm in right up, right down, right happy all the time. I'm in right up, right down, right happy all the time. Since Jesus Christ came in and cleansed my heart from sin, I'm in right up, right down, right happy all the time. I'm in right up, right down, right happy all the time. I'm in right up, right down, right happy all the time. Since Jesus Christ came in and cleansed my heart from sin, I'm in right up, right down, right happy all the time. Kumusta kayo? Kumusta ang puso mo? Alam niyo ba, mga kids, na ang puso daw natin ay kasing laki ng ating kamay kapag ito'y nakatiko? Sabihin, ang puso ni Teacher Kat ay ganito kalaki. Samantalang ang kay Lian ay ganyan laki. Ngunit kung tatanungin ko kayo, mga bata, kumusta ang iyong puso? Kung bubuksan ko ba ang iyong puso, ang makikita ko ba dyan ay masaya? O kaya, pag binuksan ko ba ang iyong puso, ay makikita ko ba dyan na malungkot ka? O baka naman umiiyak ang puso mo? O baka naman kaya ay galit ang puso mo? O kaya puno ng sugat?
Mga kids, naaalala niyo ba yung story natin noong nakaraang linggo? Tungkol sa buhay ni Jose? Naaalala niyo ba yung kanyang mga kapatid na gumawa ng masama sa kanya? Sa palagay niyo, noong ginagawa nila yung masama kay Jose, yung hinubaran siya ng damit, tapos tinapon siya sa balot, tapos binenta siya sa mga Egyptians, no? Sa mga Egyptian merchants. Sa tingin niyo ba, ay ano kaya ang lagay ng kanilang puso? Dad? Tingnan natin, mga bata. Balik tanawin natin yung story natin last week hanggang doon sa mga kapatid niya. This is now a story time. Si Jose ay isa sa mga anak ni Jacob. Siya ay may 10 nakatatandang kapatid at isang nakababatang kapatid. Namatay ang nanay ni Jose noong ipinanganak ang kanyang nakababatang kapatid. Ang mga matatandang kapatid ni Jose ay tumutulong sa kanilang tatay sa bukid. Si Jose ang pinakapaboritong anak. Inilalaan ni Jacob ang kanyang oras para kay Jose at dahil dito nagsiselos ang kanyang mga kapatid. Noong si Jose ay 17 years old, binigyan si Jose ng kanyang tatay ng isang napakagandang coat na naroon ang lahat ng kulay ng rainbow. Masayang-masaya si Jose, subalit hindi ang kanyang mga kapatid. Lalo silang nagalit kay Jose. Iniisip nila na hindi nakikita ng kanilang tatay ang kanilang mga pagtulong. Isang gabi, nagkaroon ng panaginip si Jose. Excited niya itong ikinuwento sa kanyang mga kapatid. Kuya Simeon, mayroon akong panaginip. Pakinggan nyo. Subalit, ang sabi ni Simeon, huwag mong sayangin ang oras ko sa kwento mo. Marami akong ginagawa, hindi katulad mo. Kuya, saglit. Napaginipan ko po kasi na meron daw tayong ship. Tapos lahat daw ng ship nyo ay nag-bow down sa ship ko. Tinginan ng kanyang mga kapatid at di nagustuhan ng kanyang sinabi. Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Umalis ka nga rito. Mga kuya, totoo ang napanaginipan ko. Napanaginipan ko din na ang sun, moon at stars ay umuyuko sa akin. So ang nais mo sa amin, Jose, ay tumungo kami sa'yo? Umalis ka na bago pa kita mahampas. Isang araw, inutusan ni Jacob si Jose na pumunta sa bukid para tingnan ang kanyang mga kapatid. Sa bukid ay nag-uusap-usap ang kanyang mga kuya tungkol sa kanya, kung gaano siya nakakainis. Nung makita nila si Jose na papunta sa kanila, pinlalo nila na patayin si Jose. Ngunit ang pinakamatandang kapatid ni Jose na si Ruben ay hindi sang-ayon dito. Patayin natin si Jose para di na natin siya maging alalahanin. Ano sa tingin nyo? Wag na natin siyang patayin. Ihulog na lang kaya natin siya sa balon. Para sa ganun din na siya magiging problema. 'Di ba? Sa tingin nyo? Sige na nga. Nang makalapit na si Jose sa kanila, kinuha nila ang kanyang coat at inulog siya sa balon. Umuwi ang mga kapatid ni Jose na naiwan siya sa balon ng mag-isa. Ben naman, kahit nalulungkot ay walang magawa. Pagbalik ng kanyang mga kapatid, ay may nakita silang merchants na dumaraan papuntang Ehipto. Kaya naisip ni Levi na isa sa mga kapatid ni Jose, ano kaya kung ibenta na lang natin si Jose sa mga Egyptian merchants para di na natin siya kailangang patayin at alalahanin? Magandang plano yan, Levi. Tara, tawagin mo sila at nang magkapera pa tayo. Ano sa tingin nyo yung sasabihin ni Ruben? Papayag kaya siya? Oo, papayag yun. Tara na. Ang magkakapatid ay tinali si Jose at ipinagbili sa mga Egyptian merchants for 20 silver coins. Nung makabalik si Ruben, nalungkot siya sa ginawa ng mga kapatid niya, ngunit di siya nagsalita. Kinuha ng kanyang mga kapatid ang coat ni Jose
at nilagyan ng dugo ng kambing. Pagkatapos ay umuwi sila at ipinalita kay Jacob na si Jose ay kinain ng isang mabangis na hayop. Pagkarinig nito, umiyak si Jose sa labis na lungkot. Nakita niyo ba yung ginawa ng mga kapatid ni Jose sa kanya? Diba napakasama talaga ng ginawa ng mga kapatid niya sa kanya? Ano sa palagay niyo yung nagtulak sa mga kapatid niya na balakin na patayin si Jose? Ano sa palagay mo? Galit sila. At naiinggit sila kay Jose, nagseselos. Bakit? Kasi nga si Jose ay paborito ng kanilang tatay. Binilihan pa si Jose ng kanilang tatay ng magandang coat na lahat ng kulay ng rainbow ay nandoon. Tapos feeling nila hindi sila napapansin ng tatay niya kasi lagi nag-i-spend ng time ng tatay niya kay Jose. Kaya punong-puno sila ng galit at kaya naisipan nila na gawan ng masama si Jose. At ano man sabihin nila, di ba? Pagalit lagi nilang kinakausap si Jose, di ba? Pero buti na lang, kahit ginawan ng masama ng mga kapatid niya si Jose, buti na lang nandun ang Panginoon at tinurn into pagpapala ang lahat ng mga ginawa sa kanya ng mga kapatid niya. Kids, alam nyo ba, sabi rin ni Jesus, kung ano ang laman ng iyong puso, ay laman ng iyong mga sinasabi. At kung ano, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. At hindi lang yun. Kung ano yung laman ng puso mo, ay siya mo rin ginagawa. Kaya, kung makikita nyo, kung lagi ka nakaganyan, tapos, lahat ka ng lagi ng sabi ng alin? Ng bad words. Anong ibig sabihin nun? Ang puso ay kinakailangan mga bata laging malinis. Diba? Kaya doon sa song natin, and cleanse my heart from sins. Diba, mga kids? Okay, kids. Ngayon, may papakita kami sa inyo isang video clip. Okay, tingnan nyo. Ano ba yung isang puso? The heart's mentioned hundreds of times in the Bible. And in biblical times, it was thought to be the place where you have your feelings and your thoughts, your decisions, your intentions. It's almost like a control center, the place where you make choices. So when you read about the heart in the Bible, it's really about you. You've also got your conscience. And that tells you what's right and wrong. But it's in your heart that you decide on how to act on that information. And this comes out in your words and actions. We're all born with pure, clean hearts. Your heart becomes impure when you willfully sin again and again. That is, that you do what you know is wrong again and again without repentance and without feeling sorry about it. It can be things like dishonesty or envy or disobedience, holding a grudge. And you don't want to stop doing it. Then you have a hardened heart and it becomes impure. It closes itself to God. But when you decide to give up living for sin and instead live for God, you get a clean heart. And then you have to keep it pure. It isn't temptation that makes your heart impure, and neither a single fall. If you feel sorry about your sin, you repent. And you make up your mind you're not going to do it again. And that shows that your heart's soft and pure, and it's open for God. In Proverbs 4 verse 23 it says, "Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life." And the issues of life, that's your actions, your reactions, your words, your relationship to God, and so on. These can be pure or impure, depending on the condition of your heart and the decisions that you've made there. These can be influenced by your attitude, your intentions, resolve, and the way you feel about things in your heart.
It's like Jesus says in Luke 6, verse 45, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks. And that's why it says in Proverbs, keep your heart, because your life becomes like your heart is. Kaya nga mga kids, bantayan natin yung ating mga puso. Kinakailangan, lagi natin ito pananatilihing malinis. Kaya hingi tayo kay Jesus ng tulong na tulungan tayo na laging malinis yung puso natin. Pag tayo'y nagagalit, kasi may nangaaway sa atin. O pag tayo'y malungkot, kasi may nangyayaring problema. Hingin natin sa Diyos na palitan yung kalungkutan ng kasiyahan. Palitan yung galit ng pagmamahal para sa iba. Kaya, tingnan nyo, kasi kung ikaw ay galit, yung puso mo, bad din yung mga nagagawa mo, di ba? Dahil doon sa galit mo, ganyan, di ba? Pero, kung ang laman ng puso natin ay love, ikaw ay, paano is your right away, love? Marunong mag-share, marunong mag-love, maging gentle sa iba, at alin pa? Laging matutulungin at laging masaya. Kaya, kids, let's be happy always. Basta, lagi lang nating bantayan ang ating mga puso. Mga kids, tara na at i-recite natin ang memory verse ngayong araw mula sa Matthew chapter 12, verse 34. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Isa pa, ang dali lang, diba? Kaya natin yan. Matthew chapter 12, verse 34. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Isa pa mga kids, last na. Matthew chapter 12, verse 34. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ang galing-galing! Congratulations mga bata! Bravo! Let's do an awesome artwork. Mga kids, para sa ating awesome artwork, ang mga materials na kailangan natin ay, una ate ay Bond paper, bond paper, sunod ate Lian, colored paper, sunod, ballpen or pencil, marker, at pambilog, anumang bagay na pambilog, at gunting. ingat sa gunting na tulong kayo sa kuya o sa ate o sa mami o dad. Okay. So, ang gagawa tayo guys muna ng puso. Kids, gagawa tayo ng puso. So, kunin muna natin yung mga bond paper natin. Kahit anong color. Kasi so far, kami naman ni Ate Lilian ay Red. red na lang ang natitirang colored paper namin. Kaya red. So, ngayon, ang gagawin natin ay gagawa tayong circle. Unahin muna natin. Okay, nakita niya? Ito naman Ate Lilian. Basta lang magana. Ngayon ay gugupitin na natin.
Meron na rin tayong mga bilog. Mami, eyes. Ang laki ng eyes. Red Okay. eyes. So, nakagawa na tayo ng bilog. The next step is tutupin natin siya sa gitna. Pantay na pantay. Face. Okay. Face is red. Face is red. Ayan. Ayan. Okay po. Tama. So, after mo siyang matupi, habang tinutupi natin yung kanya, after matupi, gagawa tayo ng line. Kids. So, tutupirin ulit natin ulit sa gitna. Isa pang tupi sa gitna. O, pag ganito. Opo. Pero that pantay na pantay, ha? Yung dulo, doon. Sa dulo. Yan. Opo. So, ganyan siya. Another one. Kailangan pantay na pantay. Yung dulo, kids, ay lalagay nyo dun sa dulo. So, kunyari, ito yung dulo, lalagay nyo dun sa dulo. Ayan. Next is, isa pa, tupi. Gitna sa gitna ulit. Ang ginagawa lang natin ay gumagawa lang tayo ng pattern. Kasi mamaya ay gumagawa lang tayo ng line. Kasi mamaya ay magtutupiin natin siya. Gitna ulit. Yes. Gitna ulit. Yan, gitna ulit. Tapos isa pa ulit. Hanggang maliit. Isa pang maliit. Gitna ulit. Gumagawa lang tayo ng pattern. Kasi mamaya, gagawin pa tayo. So, maliit na siya. Ganun siya sa kabila. Okay? Ngayon, bubuklatin mo na siya, Ate Lia. So, nakagawa na tayo ng pattern, guys. Yan. Kids. Okay. Yan. May pattern na siya. Ngayon, kung marunong kayong gumawa ng pamaypay, ganun ang gagawin natin. So, tutupin natin siya alternate. So, una-una kunyari sa likod. Tapos, sa ilalim. Yung buhit na ginawa natin yung gagawin natin. Dito, sa kabila naman. Kung nakikita nyo, pagkatapos nila yan dito, sa kabila naman, parang pamaypay style. Tapos susundan nyo na yung guhit na ginawa nyo. Okay? What? Oh, ayan na po siya. Ngayon, ang gagawin natin, itutupin natin siya sa gitna. Puso na siya. Didikitan na lang na. Puso na siya. Didikitan na lang natin. Tutulungan ko muna si Lian. Kailangan natin ng bond paper. Tupitin natin. So, lalagay natin, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, lalagay natin dyan. Tapos, lalagay natin sa ref natin o kaya dun sa room natin. No? Sa After, oo. Pwedeng sa ref o pwedeng sa room. Ididikit natin para maalala natin lagi na dapat yung heart natin ay babantayan natin at yung mga lumalabas sa mouth natin. Ng mga salita, pati sa actions natin.
Mga kids, habang dinedesignan ni Ate Lian yung kanyang gawa, kayong mga kids, mag-enjoy din kayo sa inyong mga ginagawa ha. Paalam! Oh Jesus, look inside my heart. Take away all that does not honor you. Jesus, look inside my heart. Make it clean and pure for you. Oh Jesus, look inside my heart. Take away all that does not honor you. Jesus, look inside my heart. Make it clean and pure for you. Oh Jesus, I want to follow you. Oh Jesus, in everything I do. Oh Jesus, I want to follow you. Oh Jesus, in everything I do. Oh Jesus, look inside my heart. Take away all that does not honor you. Jesus, look inside my heart. Make it clean and pure for you. Jesus, look inside my heart. Take away all that does not honor you. Jesus, look inside my heart. Make it clean and pure for you. Oh Jesus, look inside my heart. Take away all that does not honor you. Jesus, look inside my heart. Make it clean and pure for you. Make it clean and pure for you. Make it clean and pure for you. Make it clean and Kami ngayon ni Lian ay magpapaalam na sa inyo. Yan. Bantayan natin ang ating mga puso. Hingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng pure heart. Okay? Tayo ngayon ay manalangin. Panginoong Diyos, hinihingi po namin na sa oras na ito, ang bawat isa sa amin ay bigyan niyo po ng puso na malinis. Para sa gayon, ano man yung aming sasabihin, ano man yung aming gagawin, ay maging kaaya-aya sa inyong paningin. Kung kami po, Panginoon, ay nagagalit, palitan niyo po ito ng pagmamahal. Kung kami po, Panginoon, ay nalulungkot, palitan niyo po ito ng kasiyahan. Kung kami po ay naiinggit, palitan niyo po ito ng pasasalamat lagi dun sa mga natatanggap namin araw-araw mula sa inyo. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.